Unang kabanata, ang suliranin at kaligiran. Si Kapitan Moy ay ipinanganak bilang Simeon de Jesus. Siya ay isang kilalang tao sa kasaysayan ng lungsod ng Marikina. Siya ay malawak na kinikilala bilang ama ng Marikina sa industriya ng sapatos. Para sa kanyang pangunguna sa mga pagsisikap sa pagtatatag at pagpapaunlad ng industriya ng paggawa ng sapatos sa lungsod. Ang mga kontribusyon ni Kapitan Moy sa lungsod ng Marikina ay higit pa sa kanyang tungkulin sa industriya ng sapatos. Isa rin siyang pinuno ng sibiko at aktibong lumahok sa iba't ibang mga akbangin sa komunidad. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng lungsod ng Marikina ay nagdulot sa kanya ng paggalang at paghanga ng mga residente dito. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong tuklasin ang epekto ng tatak ni Kapitan Moy sa mga residente ng lungsod ng Marikina. Sa pamamagitan ng mga personal na patotoo, hahanapin ng pag-aaral na maunawaan kung paano nahubog ng mga kontribusyon ni Kapitan Moy ang buhay ng mga tao sa lungsod. Suliranin ng pag-aaral. Sa konteksto ng pagsusuri hinggil sa ang tatak ni Kapitan Moy, mga personal na testimonyo ng mga residente sa kanyang kontribusyon sa Marikina City. Itinakda ang mga sumusunod na mga suliranin upang gabayan ang pag-aaral na ito. Una, ano ang antas ng pagkakaroon ng personal na kaalaman ng mga residente sa Marikina City tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa kanilang komunidad? Pangalawa, ano ang kahalagahan ng personal na panayam bilang pagpapahalaga sa lokal na pamanang yaman kagaya na lamang ng struktura na bahay na bato ni Kapitan Moy? At pangatlo, ano ang implikasyon ng mga personal na testimonyo ng mga residente sa pangkalahatang pag-unlad at pangangalaga ng tatak ni Kapitan Moy sa Marikina City? Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga kwalitatibong datos mula sa personal na testimonyo ng mga residente, magkakaroon ng masusing pag-unawa sa pagpapahalaga ng komunidad sa kontribusyon ni Kapitan Moy at sa epekto nito sa buhay ng mga residente, pati na rin ang mga potensyal na kaugnay ang estadistika sa mga demograpikong aspeto. Layunin. Una, alamin at maipakita ang mga personal na kwento at pahayag ng mga residente ng Marikina tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa kanilang lungsod. Pangalawa, pag-aralan at maunawaan ang epekto ng kontribusyon ni Kapitan Moy sa pag-unlad ng Marikina mula sa pananaw ng mga residente. Pangatlo, may pakita kung paano nagbago o naapektuhan ang buhay ng mga residente ng Marikina dahil sa kontribusyon ni Kapitan Moy. Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay upang malaman at mas mapagyaman ng mga iba't ibang lokal na kasaysayan sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina, lalo na ang makasaysayang bahay na bato ni Kapitan Moy at kung paano ito mas makikilala. Ang mga impormasyon na nakalaan dito sa pananaliksik ang magsisilbing daan upang mapalawak at higit na maunawaan ang kamalayan sa lokal na kasaysayan sa lungsod. Ang mga impormasyon at detalye sa pananaliksik na ito ay makakatulong sa mga sumusunod. Mga mag-aaral. Ang mga impormasyon na nakapaloob sa pananaliksik ay makatutulong sa mga mag-aaral na makilala palalo ang lokal na kasaysayan sa Kapitan Moy mula sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina at may ikayat na mas tangkilikin ang mga ito at mapahalagahan. Mga magulang. Makatutulong ang mga impormasyon na ito sa mga magulang upang mapalawak ang kanilang nalalaman sa mga makasaysayang lugar na siyang magbibigay ng mas malalim na kaalaman at pag-unawa sa lugar kung saan sila naninirahan. Mga guro. Ito ay magsisilbing gabay sa mga guro na matulungan ng mga mag-aaral na kilalanin ng makasaysayang Kapitan Moy sa Barangay Santa Elena na makatutulong na palalimin ang kanilang nalalaman ukol sa mga ito at upang makilala ang kultura, lokal na tradisyon at pamana sa lungsod na may bansag na the Shoe Capital of the Philippines. Opisyalis ng gobyerno. Ang mga impormasyon ay magagamit upang maunawaan ang kasaysayan na mayroon sa lungsod at magamit upang mapangalagaan at magpanatili ang kultura sa lugar. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuno, maaaring gawing batayan itong pananaliksik upang magsabatas ng ilang regulasyon upang ito ay mapreserba. Saklaw at limitasyon. Ang pag-aaral ay magiging limitado sa mga pananaw ng mga residente ng lungsod ng Marikina mula sa taong 1950 hanggang sa 2022.
Ang mga natuklasan ay maaaring hindi pangkalahatan sa ibang mga populasyon. Karagdagan pa, ang pag-aaral ay aasa sa mga personal na patotoo ng mga residente na maaaring sumailalim sa personal na interview. Sa kabuuan, ang mga limitasyon na ito ay dapat isaalang-alang upang makagawa ng tamang interpretasyon at magpatuloy sa pagpapaunlad ng kahalagahan ng mga personal na testimono ng mga residente sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa Marikina City. Kaugnay na pag-aaral. Sa pagpasok sa kabanatang aming pag-aaral, dito ay tatalakayin namin ang mas malalalim na pag-unawa sa buhay at pamumuno ni Kapitan Moy sa Marikina City. Ito ay magbibigay daan sa mga residente na magbabahagi ng kanilang mga personal na testimonyo hinggil sa mga natuklasan nila na may kinalaman sa kanyang kontribusyon. Sa mga pahinang ito ay binubuksan namin ang pinto patungo sa mga kwento ng tagumpay at pagkakaisa, isinasalaysay ng mga residente na naging resulta ng mga hakbang na isinagawa ni Kapitan Moy upang mapabuti ang lungsod ng Marikina. Ayon sa pananaliksik ni Pamorada S. 2014 na ang pagpapanatili ng mga estruktura ng nakaraan ay nagpapakita ng pambihirang katangian ng isang lokasyon at nagpapakita ng pagpapahalaga ng mga tao sa komunidad sa kanilang reaksyon sa mga pangyayari sa kanilang kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Ibig sabihin, ang mga markang ito ng nakaraan ay bahagi ng paghubog ng kultural, kasaysayan at sosyal na pagkakakilanlan ng isang partikular na lugar, kung saan higit na sinusuportahan ang pagiging makasaysayang lugar na bahay na bato ni Kapitan Moy sa Barangay Santa Elena sa lungsod ng Marikina. Nasa pagpapanatili at pagpreserba ng struktura nito sa lungsod ay nagsisilbing presentasyon ng ebidensya ng mga pangyayari sa kasalukuyan hanggang sa ngayon. Sa pamamagitan ng pag-interview sa personal sa lungsod, kung saan may nais malaman na makasaysayang alaala mula noon ay mas mainam. Nang sa gayon ay mapapadali at maikokonsindera na primaryang batis ito, na maituturing na isa sa pinakamahalagang mapagkukuhanan ng ilang impormasyon na magagamit upang maitala ang makasaysayang karanasan noon. Nang dahil sa pasalita na pagsasalaysay ng mga impormasyon, mas nagiging matibay ang mga ito kaysa sa nakukuha lamang sa internet, lalo na kung ito ay residente pa sa lugar na inaaral ng isang mananaliksik. Base sa pahayag na ang mga kasalukuyang pangyayari ay maaaring maayos na maanalisa at magamit sa pagtayo muli ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga interview bilang isang epektibong metodolohiya. Ito ay kaibahan sa mga dokumentaryo mula sa ibang batis, lalo na sa mga impormasyon na higit pa sa saklaw at limitasyon ng alaala. Ang sistematikong pakikipanayam sa mga saksi ng mga pangyayari at proseso ay maaaring magbigay ng mga perspektiba at datos na hindi inaasahan mula sa nakasulat na mga batayang impormasyon. Gabriel, 2011. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Santiago, sinasaad na ang saysayang pasalita ay isa lamang teknik sa pagkuha ng datos. Ngunit ito naman ay mabisa at mabilis na paraan upang makakuha ng impormasyon dahil sa pwede itong gamitin upang makadiskubre at makapagsiyasat pa ng mga kasaysayang galing sa memorya ng mga tao. Sinasaad niya rin na maaaring gamitin ang kasaysayang pasalita kung ang mga dokumentong pangkasaysayan ay hindi nakakapagbigay ng malinaw na kaalaman. Bukod dito, ito ay ginagamit din upang maging tulay na makakapagbigay ng daan upang maipaliwanag ang mga ideya, kaalaman na hindi masyado o mahirap na ipaliwanag. Ito ay magagamit pa ng mga mamamayang hindi ganoon kilala, ngunit may alam o may kaugnayan naman sa nasabing paksa. Ngunit isinaad din dito na ang mga kahinaan ng kasaysayang pasalita at inirekomenda na mas tiyak ang impormasyon at datos kung ang interview ay ginanap pagkatapos na naturang pangyayari. Ayon naman kina Lakerville at Cousin, ang edukasyon sa pamanang kultural ay nagiging mas mahalaga
pagdating sa pag-unlad ng mga mag-aaral at pati na rin sa pagpapalalim ng kanilang relasyon sa kanilang nakaraan. Ang mga tagapagbuo ng patakaran mula sa pandaigdigang mga organisasyon tulad ng UNESCO ay sumusuporta sa pagpapangalaga ng ating kultural at kalikasang pamana, pati na rin sa paggamit ng pamanang ito upang mas mapabuti ang mga proseso ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Ang edukasyon sa pamanang kultural ay maaari din magbigay benepisyo sa mga mag-aaral upang mas lumalim ang kanilang koneksyon sa kanilang kasaysayan at kultura. Ayon kay Lopez, ang kulturang menana ng tao ay habang buhay na kayamanang kasisinagan ng panlipunang kamalayan at pangkulturang kaalaman. Makikita natin bilang isang halimbawa nito ang inisyatibo ni Kapitan Moy upang magkaroon ng bagong pangkabuhayan ang mga naninirahan sa kanyang komunidad. Nang dahil sa kanya, nagkaroon ng pag-unlad ng lungsod ng Marikina at hindi na lamang umasa sa pagtatanim kundi pati na rin sa paggawa ng mga sapatos upang magkaroon ng pagkakakitaan. Sa katunayan, taong 1925 ay tinatayang mayroong 2,450 manggagawa ang nagtatrabaho sa 139 na tindahan ng sapatos sa Marikina na naglilikha ng 260,000 at 78 pares ng sapatos para sa mga kababaihan at 86,600 pares para sa mga kalalakihan. Sa mga dekadang sumunod, patuloy na umunlad ang industriya ng sapatos sa Marikina. Ayon sa pag-aaral nila Jose at Lamberte taong 1988, ang industriya ng sapatos sa Pilipinas ay nagmula sa Marikina sa pamamagitan ng isang bayani ng kultura, si Don Laureano Guevara, na tinawag na Kapitan Moy ng mga kababayan niya. Noong 1884, sinubukan ng mayamang may-ari ng lupaing si Kapitan Moy na ayusin ang kanyang nasirang sapatos na binili niya mula sa Europa. Sa halip na dalhin ito sa mga insik na sapatero sa Escolta, Maynila, binuksan niya ang sapatos at maingat na inaral kung paano ito binubuo. Pinalawak niya ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga insek na nagtatrabaho sa Escolta. Sa panahong iyon, ang mga insik ang may hawak ng pamilihan ng paggawa ng sapatos mula sa kalabaw. Gamit ang lokal na mga materyales at mga kagamitan na hiram sa mga panday, naghimaymay siya ng kanyang sariling pares ng sapatos. Habang siya ay nagmamahayag ng kanyang kasanayan sa paggawa ng sapatos at sa kanyang hangaring magbigay trabaho sa kanyang mga kababayan, itinatag ni Kapitan Moy ang unang tindahan ng sapatos sa kanyang basement na sa huli ay naging unang paaralan para sa mga mamamahayag ng sapatos sa Pilipinas. Ayon kay Moya, taong 2021, ang Marikina ay kilala bilang shoe capital ng Pilipinas at ang makasaysayang taon nito sa paggawa ng sapatos. Ito ay nagsimula sa mga pagsisikap ni Don Laureano o Kapitan Moy Guevara, ang tagapagtatag at ama ng industriya ng sapatos sa lungsod. Noong 1887, naglingkod si Kapitan Moy bilang kapitan munisipal ng Marikina at kilala siya sa pagtulong sa paggawa ng unang pares ng sapatos sa lugar. Ayon sa mga tala sa kasaysayan, pinunit ng kapitan ang kanyang pares ng inangkat na sapatos upang malaman kung paano ito ginawa at pagsamahin ito. Pagkatapos, gamit ang mga parte ng sapatos na kanyang iniwasto bilang padron o mga pang-uring pampatong, nakagawa siya ng murang sapatos na yari sa lona na sa huli ay nag-evolve patungo sa mga sapatos na yari sa kulayadong katad mula sa mga inangkat mula sa Europa. Ang kahandaan ni Kapitan Moy na magbukas ng isang maliit na tindahan ng sapatos ay nagpausbong sa interes ng kanyang komunidad. Sa lalong madaling panahon, ang bawat kanto ng Marikina ay may kanya-kanyang tindahan ng sapatos. Si Kapitan Moy ang kauna-unahang nagturo sa mga tao sa Marikina kung paano gumawa ng sapatos na nagsimula ng kanilang tradisyon at kasanayan sa paggawa ng sapatos. Sa paglipas ng panahon, ang industriya ng sapatos sa Marikina ay patuloy na lumago at naging kilala hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa.
Ang kanilang mga sapatos ay sikat dahil sa mataas na kalidad, magandang disenyo at kamay na gawa na may malasakit. Bukod sa pagiging isang malaking ambag sa ekonomiya ng lungsod, ang industriya ng sapatos ng Marikina ay nagbigay rin ng trabaho sa maraming tao na nagpapakita ng kanilang sipag at tiyaga. Cruz BC 2013. Ayon kay Angeles 2016, mga taon makalipas, nagsimula ang pangangailangan para sa mga makinagawang sapatos noong panahon ng Amerikano. Itinayo ang mga pabrika ng sapatos dahil sa hilig na produksyon ng mga sapatos ng hukbo para sa mga Amerikano noong 1898. Kasabay nito, naging pangunahing tagapagtatag ng paggamit ng makina sa paggawa ng sapatos si Toribio Teodoro, bumuo ng sarili niyang kumpanya at nagpakita ng kanyang kaalaman sa lokal na komunidad. Ayon sa pananaliksik ni Togano na pumapatungkol sa buhay ni Don Laureano Guevara sa kontekstong kasaysayang Marikina, isinasaad dito ang kanyang pamumuhay at ang mga ipinamalas niyang kabayanihan na talaga namang nakapagpaunlad sa lungsod ng Marikina. Mula sa pagtulong niya sa kanyang pamilya sa pagsasaka hanggang sa pagpapalaganap niya ng paggawa ng sapatos upang magsilbing hanap buhay ng mga taga-Marikina. Iginiit ng mananaliksik na walang primaryang batis ang mahagilap na pumapatungkol sa buhay ni Kapitan Moy. Kung kaya'y minabuti ng mananaliksik na gumamit na lamang ng kasaysayang pasalita at pagmamasid upang makahanap ng mga impormasyon at makakalap pa ng mga datos na hindi pa ganoon na nabibigyang pansin. Sa pananaliksik na rin ito ay masinsinang tinalakay ang pagpapaunlad ni Kapitan Moy sa industriya ng Marikina. Siniwalat dito ang hirap at tiyaga na inilaan hindi lamang ni Kapitan Moy, pati na rin ng kanyang mga kaibigan na sina Gervasio Carlos, Ambrosio Santa Ines at Pedro Jacoba o Pedro Torres sa pag-aaral at pagmamasid sa kung paano gumawa ng sapatos at kung paano ito ikukumpuni bilang isang ganap na sapatos na maaaring maibenta at mapagkakitaan. Ayon sa pananaliksik ni Ann Stephanie Cruz 2013, sa mataong puso ng Metro Manila ay matatagpuan ang lungsod ng Marikina, na kilala sa napakagandang pagkakayari at walang kapantay na kasiningan sa paggawa ng sapatos. Sa pinakasentro ng umuunlad na industriyang ito ay nakatayo ang matayog na figura ni Kapitan Moy, na iginagalang bilang ama ng Marikina sa industriya ng sapatos. Ipinanganak bilang Laureano Guevara noong 1851, si Kapitan Moy ay isang visionary leader na kinilala ang napakalaking potensyal ng paggawa ng sapatos sa pag-angat ng buhay ng kanyang mga kapwa Marikeño. Dahil sa matinding pagnanais na bigyan kapangyarihan ang kanyang komunidad, sinimulan niya na ang isang paglalakbay upang makuha ang kaalaman at kasanayang kinakailangan upang makapagtatag ng isang umuunlad na industriya ng paggawa ng sapatos. Sinubukan ni Kapitan Moy na personal na ayusin ang kanyang imported na sapatos dahil ayaw niyang pumunta ng Maynila, kung saan ang mga insect lang ang gumagawa ng sirang sapatos at gumagawa ng sapatos. Walang sino man sa Marikina ang makapag-ayos ng sapatos dahil ang mga Marikeño ay kasangkot lamang sa paggawa ng mga tsinelas at bakya ng gawa sa kahoy. Sa hindi natitinag na determinasyon, humingi ng gabay si Kapitan Moy mula sa mga bihasang manggagawa ng sapatos sa Maynila. Masusing pinag-aralan ang mga masalimuot na pamamaraan na kasangkot sa paggawa ng tsinelas. Na makabisado niya ang sining, bumalik siya sa Marikina at ibinahagi ang kanyang bagong tuklas na kaalaman sa mga sabik na apprentice, na naglatag ng pundasyon para sa kung ano ang magiging isang kilalang sentro ng kahusayan sa paggawa ng sapatos. Sa ilalim ng gabay ni Kapitan Moy, umunlad ang industriya ng sapatos sa Marikina, nang ginawang sentro ng pagkamalikhain at pagbabago ang lungsod. Ang kanyang hindi natitinag na pangako sa kalidad at pagkakayari ay natiyak na ang mga sapatos na gawa sa Marikina ay naging kasing hahulugan ng kahusayan. Ang pamana ni Kapitan Moy ay higit pa sa larangan ng paggawa ng sapatos. Ang kanyang hindi natitinag na dedikasyon sa
pagpapabuti ng kanyang komunidad ay nagbigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga Marikenyo na ituloy ang kanilang mga pangarap at mag-ambag sa paglago at pag-unlad ng lungsod. Ang kanyang diwa ng entrepreneurship at inobasyon ay patuloy na nagsisilbing tanglaw ng pag-asa at inspirasyon na nag-uudyok sa mga henerasyon na magsikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang mga pagsusumikap. Ngayon, ang lungsod ng Marikina ay tumatayo bilang isang patunay sa walang hanggang pamana ni Kapitan Moy. Ang mataong industriya ng paggawa ng sapatos sa lungsod ay isang maunlad na patotoo sa kanyang pananaw at determinasyon. Habang ang hindi mabilang ng mga buhay na naantig niya ay patuloy na nagtataglay ng imprint ng kanyang hindi natitinag na pangako sa komunidad at pag-unlad. Sa patuloy na pag-unlad ng lungsod ng Marikina, ang pamana ni Kapitan Moy ay nananatiling malalim na nakatanim sa pagkakakilanlan nito. Ang kanyang pangalan ay kasing kahulugan ng kahusayan, pagbabago at malalim na pakiramdam ng pagmamalaki ng komunidad. Sa bawat pares ng sapatos na gawa sa Marikina, nabubuhay ang kanyang diwa. Isang patunay na kapangyarihan ng pananaw ng isang tao na hubugin ang kapalaran ng isang lungsod. Ayon sa pananaliksik ni Maria Salome Aquino at Connie Tejada 2017, matatagpuan sa puso ng lungsod ng Marikina ang isang mapang-akit na relihiya ng nakaraan, ang paninirahan ni Kapitan Moy. Dati ang tahanan ni Don Laureano Guevara na mas kilala bilang Kapitan Moy. Ang buhay ni Nuno na ito ay patunay na mayamang pamana at sining na kilala sa Marikina. Ang pagtingin lang sa harapan ng bahay ay magbabalik sa iyo sa nakaraan, kung saan ang bahay ni Nuno ay may mamahali na mga haligi, kapis window at isang panlabas na makikita lang natin sa mga textbooks. Ngayon ay nagsisilbing lugar ng pagtanggap sa panimulang aklat. Nabighani nito ang mga lokal at turista. Sa pagpasok mo sa engrandeng pasukan, sasalubong ka ng isang mapang-akit na timpla ng mga impluwensyang arkitektura ng Espanyol at Pilipino. Ang masalimuot na gawaing kahoy, eleganteng copy-shell windows at maluluwag na beranda ay nagpapalabas ng hangin ng walang hanggang kagandahan. Umakyat sa engrandeng hangdanan at tuklasin ang mga silid tulugan. Bawat isa ay may sariling kakaibang kagandahan. Isipin ang mga pangarap at adhikain na pinalaki sa loob ng mga pader na ito. Habang ang mga henerasyon ng pamilya Guevara ay lumaki sa loob ng yakap ng makasaysayang tahanan na ito. Makipagsapalaran sa sala at humanga sa mga kasangkapan at palamuti na nagpapanatili ng maayos, na nag-aalok ng isang sulyap na marangyang pamumuhay ni Kapitan Moy at ng kanyang pamilya. Maglakad sa silid kainan kung saan idinaos ang hindi mabilang na mga kapistahan at pagtitipon at isipin ang masiglang mga pag-uusap na dating pamumuno sa hangin. Ang tirahan ni Kapitan Moy ay hindi lamang isang museo na nagpapakita ng mga labi ng nakaraan. Ito ay isang buhay na patunay ng walang hanggang diwa ng lungsod ng Marikina. Sa loob ng mga pader nito, nabubuhay ang pamana ni Kapitan Moy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyong darating upang yakapin ang kanilang pamana at magsikap para sa kahusayan sa lahat ng kanilang mga pagsusumikap. Habang tinatapos mo ay ang iyong paglilibot, maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang kahalagahan ng kahangahangang strukturang ito. Ang Kapitan Moy Residence ay higit pa sa isang bahay. Ito ay isang simbolo ng mayamang kasaysayan ng Marikina. Ang umuunlad na kasiningan nito at ang hindi natitinag na pangako nito sa pagpapanatili ng pamana nito para sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa artikulo ni Valderrama, ang pamanang bahay na ito ay pagmamay-ari ni Don Laureano, Kapitan Moy Guevara. Ito ay sumisimbolo sa feudalismo noong panahong iyon. Ang isang halimbawa para doon ay ang makapal at mabibigat na pader sa unang palapag ng bahay. Sa tabi ni Kapitan Moy ay makikita ang isang simbahan na pinangalanang Our Lady of Abundant Church. Sa pamanang bahay na ito ay may magandang hagdanan, baklad, matataas sa palalaking pinto at baluster. Bilang karagdagan sa pag-aaral, noong taong 1887 ay binuo ng Kapitan Moy ang unang pares ng sapatos. At noong taong 19,000
1973 ay binalak at inaprubahan ni dating Mayor Bayani Fernando ng isang ancestral house ni Kapitan Moy ay magiging sentral na kultura ng lungsod ng Marikina. Mula sa taong iyon, naging sentro ng kultura ang pamanang bahay ni Kapitan Moy. Ang itaas na bahagi ng bahay ni Kapitan Moy ay ginamit para sa pagkakaroon ng mga kaganapan tulad ng mga okasyon ng pagdiriwang, pagtitipon, komperensya, pagtatapos at marami pa. Ang iba pang bahagi ni Kapitan Moy ay may kapihan at tambayan na pinangalan ng Cafe Kapitan at Piano Bar. Ang iba pang bahagi ay maaari ding gamitin para sa pagkakaroon ng mga exhibit. Ayon sa pagbabahagi ng taong 2016, sa paglipas ng panahon, naging kilala ang Marikina sa industriya ng paggawa ng sapatos. Maganap tumaan sa mga pagsubok, tulad ng pagbabago sa pandaigdigang kalakaran ng kalakaran, nanatili itong matatag at patuloy na nakikipagsabay sa mga bagong panahon. Isa sa mga pangunahing nagbigay buhay sa industriya na ito ay si Don Lorenzo Guevara, mas kilala bilang Kapitan Moy. Ipinanganak si Guevara noong ika-4 ng Hulyo taong 1851 sa isang mayamang pamilya sa Manila. Dahil sa kanyang kahalagahan sa lipunan, nakapagparal siya sa Ateneo Municipal ng Litiya na hindi na ito natapos. Sa halip, naging bahagi siya ng negosyo ng kanyang ama hanggang sa baba ang kanyang landas. Noong taong 18,837, isang aksidente ang nagturo kay Guevara na simulan ang kanyang paglalakbay sa paggawa ng sapatos. Sa kabila ng kakulangan sa karanasan, nagtagumpay siyang makagawa ng unang pares ng sapatos. Dahil dito, marami na na-inspira na sumubok sa industriya at sa tulong ni Guevara, nagsimula ang pag-unlad ng industriya ng sapatos sa Marikina. Kahit na pumanaw si Guevara noong ika-3 Disyembre taong 1871, patuloy ang pag-unlad ng industriya ng sapatos sa Marikina, isang matagumpay na pamana mula sa ama ng industriya. Ang bahay ni Guevara, na nagsilbing unang pabrika ng sapatos sa Marikina, ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lugar. Sa ngayon, ang bahay na ito ay naging sentro ng kultura at atraksyon dahil ang unang palapag ng bahay na ito ay maaaring gamitin sa exhibit at ito rin ay naging kainan, kapihan at tambayan na tinatawag na Cafe Kapitan Restaurant. Ang ikalawang palapag naman ay nagsilbing pinagdadausan ng mga okasyon tulad ng mga kaarawan, kumperensya at pagtatapos. Ang Kapitan Moy Residence ay isang napakagandang halimbawa ng bahay na bato. Ito ay matatagpuan sa Marikina. Si Don Lorenzo Guevara ang taong nagtatag ng paggawa ng sapatos sa Marikina, ang nagtulak sa pagbibigay ng pangalan sa Kapitan Moy. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ang bahay na bato ay karaniwang estilo ng pagtatayo. Ito ay mahalagang bahay na may bubong na gawa sa kahoy at isang bato na ladaryo. Ang ganitong estilo ay katutubo sa Pilipinas at mainam na itinugma sa heolohiya at klima ng bansa. Ang mas mababang bahagi ay pinapatili na medyo malamig sa pamamagitan ng mga batong ladiryo, na ginagawa rin itong napakatatag kahit na sa panahon ng lindol. At ngayon ay halos lahat ng mga tahanan sa Marikina ay gawa sa bato dahil sa mabuting epekto nito sa mga residente. At dahil sa pinatunayan ng panahon ng katibayan kapag ang bahay mo ay gawa sa bato. Isa sa mga dahilan ng pagsisimula niya ng negosyo sa paggawa ng sapatos ay ang pag-aalala ni Lorenzo Guevara tungkol sa mga kabataan na walang pwedeng pagkakitaan, kaya naisipan niya na gumawa ng sapatos na kayang bilhin ng karaniwang mamamayan. Nagpasimula siya ng sarili niyang tindahan at ipinakilala ito sa Marikina noong 1881. Ang kanang bahagi ng kanyang bahay ay ang naging unang tindahan niya. Dahil sa tulong ni Padre Zamora na naatasan sa paglalagay ng disenyo sa mga sapatos, ito ay kumuha pa ng ibang kababaihan upang makatulong sa pagbuborda sa sapatos. Mayroon ng 15 na sapatusan na nakakalat sa Marikina noong namatay si Don Lorenzo,
o Kapitan Moy. At bukod pa rito, sa pagiging matagumpay na negosyante, si Don Loreno ay naging kapitan din sa munisipal ng Marikina. Ayon kay Adrian, nasa 200 taon o higit pa ang tirahan na pagmamay-ari ni Don Laureano, Kapitan Moy Guevara, kinikilala bilang ama ng sapatos hindi lamang sa Marikina, kundi sa buong Pilipinas. Dito rin idinisenyo ang kauna-unahang gawang sapatos sa Marikina, taong 1887. Ang bahay na bato ni Kapitan Moy ay produkto ng ebolusyon ng arkitektura. Ang bahay na ito ay tinatawag na ngayon na Sentrong Pangkultura at Sining ng Marikina. Ito na ngayon ay pagmamay-ari ng lokal na gobyerno na ginawa na ngayong lugar ng kaganapan gaya ng binyag, kasal at kaarawan, kung saan makikita ang pag-unlad ng bahay na bato ni Kapitan Moy at kung paano ito napakinabangan at nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at maging sa kontribusyon nito sa lungsod. Ayon kay Gia, pinangalanan ang lumang gusali ng Kapitan Moy o mas kilala bilang Bahay na Bato, na ngayon ay Sentrong Pangkultura ng Marikina, na itinayo noong 1780 mahigit 243 na taon na sa kasalukuyang taon. Itinayo ito ni Don Jose Guevara na pagmamay-ari ng Hacienda Janson. Ang bahay na ito ay hindi basta lamang isang istruktura ng mga pako at adobe, kasabay ang pagtayo nito hanggang sa ngayon ang kasaysayan na naninirahan dito. Ito rin ay nagsisilbing tahanan ng nakaraan dahil sa mga makasaysayang pangyayari na naganap sa bahay na ito. Ang Marikina ay nagsimula bilang isang misyon ng mga Heswita noong 1630. Sa panahon ng digmaan, ang kalye ng Gandara sa Manila ang naging sentro ng industriya ng sapatos. Ang kultura ng sapatos sa Marikina ay nagsimula noong 1880s. Nang dalhin ni Kapitan Moy o Don Laureano Guevara ang kultura ng sapatos sa bayan. Dahil dito, naging sikat ang Marikina bilang kabisera ng sapatos sa bansa. At ang mga sapatos ng Marikina ay naging bahagi na ng ating kultura. Si Kapitan Moy ay namuno sa industriya ng sapatos sa Marikina at naging malaking bahagi ito ng ekonomiya ng bayan. Ang kanyang legasiya ng industriya ng sapatos ay patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa kanya, ang Marikina ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa bilang kabisera ng sapatos. Joaquin N. 2007. Isinalaysay ito ni Ginoong Ignacio de la Paz nang mayroong ilang taga-Marikina na natuto ng gumawa ng tsinelas. Inakit ng mga nasabing mga manggagawa ang ilang may kabuhayan dito sa Marikina upang magtayo ng pagawaan ng tsinelas na maging kakambal ng hanap buhay ng mga mamamayan. Ang isa na rito ay si Kapitan Moy. Ang ginoong ito ay nakikilala sa simula pa ng mga taga-Marikina na mapagbigay ng gawain sa kanyang mga kasama at kapitbahay, lalo't makikita niyang mga nagtayo lamang sa lansangan. At sa katunayan nito, upang may maisagawa lamang sa mga taong walang gawain, ay nagpuputol siya ng mga kawayan at ipinagagawa niya sa kanyang mga kasama at kapitbahay ng mga sari-saring buslo na pakikinabangan. Nang makilala ni Kapitan Moy na ang inihihumok sa kanya na magpatayo ng pagawaan ng tsinelas ay makapagbibigay ng karagdagang gawain sa kanyang mga kasama at kapitbahay, ay sinang-ayunan niya at sa katunayan ay isa siya sa mga nagtayo ng paggawaan ng nasabing sapin sa paa o tsinelas. Ang paggawa ng tsinelas ay ipinagpatuloy ng mga may pagawaan at nagpaunlad naman at naging karagdagang hanap buhay ng maraming manggagawa dito sa ating bayan. Maraming mga taga-Marikina ang naglako ng nasabing sapin sa paa at iba't ibang bayan kaya't ang pag-unlad ng nasabing pagawaan ng tsinelas ay nagpatuloy at pinakinabangan naman ng maraming manggagawa sa bayang ito. Ikatlong kabanata, Pamamaraan ng Pananaliksik, Introduksyon. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin at maunawaan ang mga karanasan at testimonyo ng mga residente ng Marikina City patungkol kay Kapitan Moy at kung ano ang mga nagawang kontribusyon nito sa kanilang lugar.
Sa pag-aaral na ito, isinagawa ang tamang pagpili ng mga respondente at sinuri ang kanilang kaalaman patungkol kay Kapitan Moy. Ang mga personal na testimonyo mula sa mga respondenteng napili ay naging tulong sa pag-aaral. Itinatampok ang kanilang mga kwento upang ilahad ang mga nagawang kontribusyon ni Kapitan Moy. Sa kabanatang ito, may papaliwanag ang iba't ibang metodolohiya na ginamit sa pangangalat ng mga datos at pagsusuri na may kaugnay sa pananaliksik. Layo ng kabanatang ito na bigyan diin ang mga boses ng mga residente ng Marikina City at ang mahalagang papel na ginampanan ni Kapitan Moy sa kanilang komunidad. Pamamaraan ng pagkalap ng datos. Sa pagkalap ng datos para sa aming pagsasaliksik hinggil sa paksang ito, ginamit ng aming grupo ang mga review ng mga kaugnayang literatura, RRL, upang mangalap ng sapat na impormasyon ukol kay Kapitan Moy at ang kanyang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng pag-unlad ng lungsod ng Marikina. Maingat na pinag-aralan at pinilian ng aming mga mananaliksik ang mga aklat at artikulo na inilathala online na may kaugnayan sa paksa. Ito ay upang mas mapalalim ang aming pangunawa sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa lokal na pamayanan at pati na rin ang mga pagbabago at kaganapan sa lungsod na ito. Hindi lamang ito ang aming ginamit na paraan sa pagkuha ng datos. Bukod sa RRL, nagkaroon din kami ng mga interview kasama ang mga individual na may kaalaman hinggil sa aming paksang inaaral. Ito ay isang mahalagang hakbang sa aming pag-aaral sapagkat nagbibigay ito ng ibang perspektibo sa aming pagsusuri. Sa pamamagitan ng mga interview, mas nagkaroon ng matibay na basihan ang aming mga datos at mas naging makatotohanang maipahayag ang mga kasaysayan ni Kapitan Moy at ang kanyang naging papel sa pag-unlad ng lungsod ng Marikina. Disenyo ng pananaliksik. Ang pag-aaral ay gagamit ng isang disenyo ng pananaliksik na kwalitatibo. Ang mga datos ay kokolektahin sa pamamagitan ng malalim na panayam sa mga residente ng lungsod ng Marikina. Ang mga panayam ay magiging bahagyang nakabalangkas na nagbibigay daan sa mga kalahok na ibahagi ang kanilang mga personal na karanasan at pananaw tungkol kay Kapitan Moy at sa kanyang mga kontribusyon sa lungsod. Nagpunta ang mga mananaliksik sa barangay Santa Elena at maging sa kapamilya mismo ni Kapitan Moy na inirekomenda ng guro ng mga mananaliksik sa asignatura na ito upang maghanap ng karapat-dapat na respondente na angkop sa taong mula 1950 hanggang 2022 sa aming pananaliksik upang ma-interview at mahingan ng testimonya tungkol kay Kapitan Moy. Isinagawa ang pag-i-interview sa tulong ng mga telepono ng mga mananaliksik upang mai-record ang mga pahayag ng mga residente bilang isang matibay na ebidensya sa panayam na isinagawa. Sa isang pagsasaliksik tungkol sa personal na karanasan ng mga tao sa Marikina, kaugnay ng ambag ni Kapitan Moy sa lungsod, isinagawa ang mga personal na interview mula sa mga residente mula 1950s hanggang 2022. Lumalabas na mayroong mga parehong sagot ang mga residente. Ayon sa kanila, mahalagang ambag ni Kapitan Moy ang paglalaganap ng industriya ng sapatos sa Marikina na nagresulta sa pag-unlad ng lugar bilang pangunahing sentro ng industriya. Kilala siya bilang ama ng industriya ng sapatos at naging lokal na leader rin. Tinukoy din ang mga makasaysayang bahay ni Kapitan Moy na gawa sa adobe at mga sinuunang kahoy na patuloy na pinapanatili at pinapaganda hanggang sa kasalukuyan. Ginawang simbolo ng kasaysayan ng lugar ang bahay kung saan unang ginawa ang kauna-unahang sapatos sa lungsod. Naging mahalagang landmark din ito na nagsilbing himpilan ng mga Amerikano at paaralan noon. Naging garahe rin ito para sa mga kabayo at kalesa para sa mga pista ng mga santo. Ang interpretasyon ng resulta ng mga interview ay nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng mga residente sa kontribusyon ni Kapitan Moy sa Marikina at nagpapakita ng kanilang pagpapakilala sa lokal na kasaysayan. Pinapakita rin dito ang mga pagpapahalaga ng mga tradisyon at kultura ng lugar.
sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga salaysay ng mga residente. Pinapalalim nito ang importansya ng pamana at alaala ni Kapitan Moy sa pag-unlad at pagiging kilalang shoe capital of the Philippines ng Marikina. Ipinapakita din kung ano ang naitulong sa kasalukuyan ng mga naiambag ni Kapitan Moy nang dahil sa kanya nagkaroon ng pangunahing trabaho ang mga taga Marikina at sa tulong niya rin kaya nakilala bilang shoe capital of the Philippines at umunlad ang lungsod ng Marikina. Ikalimang kabanata, Konklusyon. Batay sa mga datos na aming nakolekta mula sa mga pahayag kaugnay sa karanasan ng mga residente ng Marikina, ang mga kontribusyon ni Kapitan Moy ay may malaking impluwensya sa buhay at kultura nila. Nagpahayag ang mga residenteng nabubuhay noong 1950 hanggang 2022 patungkol sa kanilang mga nalalaman at karanasan sa pag-unlad ng Marikina at sa kanilang lugar. Kanilang kinilala si Kapitan Moy bilang ama ng industriya ng sapatos. Isang pagpapahalaga sa mga naging mahalagang papel ni Kapitan Moy sa pagpapaunlad ng kasaysayan at kultura. Matapos masuri ang mga ipinahayag ng mga residente, napag-alaman na ang mga malawakang pag-unlad ng Marikina ay dulot ng patuloy na pagpapalaganap ng industriya ng sapatos. Naipahayag ang makasaysayang bahay ni Kapitan Moy na nagisagisag ng kanilang kasaysayan na kanilang patuloy na iniingatan at pinahahalagahan dahil ito ay simbolo ng yaman ng kanilang kultura. Ipinakita ng mga residente ang kanilang paggalang sa kasaysayan at kultura ng Marikina at sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa mga naging kontribusyon ni Kapitan Moy. Naisama rin ng mga residente sa kanilang naipahayag kung paano nakatulong ang mga pagmamahal at pagpapahalaga sa mga tradisyon at alaalang naiwan ni Kapitan Moy sa pagpapaunlad at pagiging bahagi ng pagkilala sa Marikina bilang the shoe capital of the Philippines. Ang pag-aaral na ito ay nagbigay sa amin ng masusing pag-unawa sa mga layunin at pagpapahalaga na pinangahawakan ng mga residente ng Marikina, kaugnay ng kanilang kasaysayan, kultura, at ang mahalagang impluwensya ni Kapitan Moy sa kanilang pag-unlad. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng isang komunidad, gayon din ang kahalagahan ng mga kaugalian at kultura bilang yaman ng kanilang lugar. Narito naman ang aming rekomendasyon. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na ang mga tagapanayam na magpatupad ng masusing pananaliksik sa iisang barangay lamang sa lungsod ng Marikina upang makaiwas sa mahabang oras na gugugulin sa paghanap ng responde. Mahalaga na pumili rin sila ng sakop na taon sa kanilang kakapanayamin upang mapadali ang paghahanap ng mga residente na magbibigay ng personal na testimonya tungkol sa kontribusyon ni Kapitan Moy. Para mas mapalalim ang mga datos, maaari ring simulan ang pananaliksik sa pagtatanong sa mga kamag-anak ni Kapitan Moy na maaaring magbigay ng konteksto at makatulong sa mga tagapanayam. Bukod dito, nararapat rin ang pagkuha ng iba't ibang perspektibo mula sa iba't ibang sektor ng komunidad para mas mapalawak ang pangunawa sa kanyang kontribusyon. Maaaring isama ang mga taong nakatrabaho ni Kapitan Moy, mga kasamahan sa proyekto, at mga ordinaryong mamamayan na direktang nakinabang sa kanyang mga kontribusyon. Sa ganitong paraan, maaaring maging makabuluhan ang resulta ng pananaliksik at magiging mas kumpletong larawan ang mabubuo patungkol sa ligasiya ni Kapitan Moy sa lungsod ng Marikina. Transcriptions. Unang interview. Ito ay galing kay Ginang Gina Romero. Actually, itong bahay na ito is pag-aari ni Don Laureano.
Sino nga ba si Don Laureano Guevara? Si Don Laureano Guevara, siya ang founder ng shoe industry. At the same time, ang may-ari ng bahay na ito, which is ang bahay na bato. Itong bahay na ito ay one of the historical place sa Marikina. Bakit siya historical? Kasi kumbaga dito ginawang kauna-unahang sapatos ng Marikina. And then si Kapitan Moy, kagaya nga na sinabi ko, siyang may-ari nito. Dito rin ginawang sapatos ng Marikina before siya naging Kapitan del Barrio ng isang lugar dito sa Marikina. So si Kapitan Moy, nakikita niya mga kababayan niya na kumbaga nagkakaroon ng mga tambay sa bawat lugar. Ngayon, nag-isip-isip siya dahil isa rin siyang generous sa tao. Nag-isip siya kung anong pwede niya iturong alternatibong hanap buhay sa mga tiga Marikina. Before kasi ang hanap buhay is pangingisda at pagsasaka. Kaya nga lang nagkaroon ng kakulangan pagdating sa aspetong ito. Nag-isip siya na since mailing naman siya sa sapatos and every time na masisirang sapatos ay pinapagawa niya sa Maynila. Naisipan niya na may mga kaibigan naman siya gumagawa ng sapatos na why not pag-aralan niya to paano ginagawa. And then, yun sa tulong na rin ng mga kaibigan niya. So, pinagpera-peraso niya ang bawat bahagi nito and then pinag-aralan nila kung paano ito binuo. So, itinuro nila ito sa mga Marikenyo hanggang sa naging interesado na sila sa paggawa nito. So, itinuro nila ito sa mga... Up to now, iyon pa rin ang pangunahing hanap buhay ng mga Marikenyo. Marami rin siya naging papel dito sa Marikina. Ang bahay ng bato, naghihimpilan din siya ng mga Amerikano noong time na iyon. And then, yung mga old Mariqueños na mga babae at lalaki, malay nyo, mga lolo't lola nyo ay nag-aral din dito sa bahay na ito. Itong bahay na ito ay gawa sa adobe kasi before wala namang mga bakal-bakal. So, gawa yan lahat sa adobe at mga kahoy. Makikita nyo rin sa labas na malalaki ang size ng mga bintana at pinto. Kasi noon, wala namang aircon at electric fan. So, syempre, kailangan na ventilation ng hangin umiikot sa loob ng bahay. Mataas din ang ceiling nito because ginawa niya rin itong garahean ng kabayat ng mga kalesa or karwahe para sa mga santo. So, itong bahay na ito ay more than 200 years na. At the same time, ay event place na siya. Idinonate na ito sa local government. At ngayon ay ginawa ng events place. Dito ginaganap yung mga weddings, birthdays, cultural event ng students. So, pinapayagan din namin dito na mag-event. Kaya lang, syempre need ng permit. Kasi gusto rin naman ni Mayor at ng local government na makontinue sa mga kasaysayan at kultura na ginawa dito sa Marikina City. Pangalawang interview. Galing naman ito kay Ginang Rosalie Andres Conde. My name is Rosalie Andres Conde. I came from the province of Pamplona, Cagayan Valley. So, I came here since 1977 when I was in grade 5. So, I started working here in Marikina Library as a volunteer. Si Kapitan Moy o Don Laureano Guevara, siya po ang nagtatag ng shoe industry dito sa Marikina. Noong 1891 to 1892, siyang naging presidente ng shoe industry. Siya ang pumunta sa ibang bansa upang kumuha ng pair of shoes para gawin dito sa Marikina. Kaya tayo ang tinaguri ang shoe capital of the Philippines. Noong dumating ako dito sa Marikina ay bata pa ako kaya wala akong masyadong alam sa history ng Marikina. Kaya inalam na lang namin ang history niya at kinumpile sa book na Marikina 1630 ng Marikina City Library Compilation. Ang libro po na ito ay ginugulan namin ng mahabang oras at panahon para mabuo ang librong ito. Nag-interview kami ng mga matatanda at ng mga nakalagat dito ay pawang katotohanan po. Pangatlo, ito naman ay galing kay Ginang Maria Elena Cruz. Si Kapitan Moy, siyang nagturo ng mga sapatero. Siya rin ang kauna-unahang gumawa ng sapatos sa Marikina. Ipinagkaloob niya ito sa pamahalaan ng Marikina.
Ang bahay na bato ay dating tinitirahan ng mga Hapon at naging paaralan din na tinawag na Central School. Noong panahon na si Bayani Fernando ay naging mayor, inilipat niya ang paaralan sa Marikina Heights. At ito ngayon ay Kapitan Moy Elementary School. Sa kasalukuyan, mayroong restaurant sa ibaba, function hall sa itaas, at opisina ng turismo rin sa ibaba. Ang bahay na bato ay mga 100 na taon na ito. At wala rin binago dahil nakasulat sa libro na hindi pwedeng galawin. Kung may nasira man, nire-restore lang to. Gawa rin sa adobe, matibay talaga ito at hindi basta-basta nagigiba. Pang-apat, ito naman ay galing kay Ginoong Renato Diaz. Si Kapitan Moy, siyang unang gumawa ng sapatos sa Marikina. Ang bahay na bato ay ang bahay ni Kapitan Moy. Diyan siya nanirahan hanggang sa naging Kapitan Moy Elementary School na ito. At diyan na rin ako nag-aral. Ang eskwelahan na yan ay nalipat na sa Marikina Heights. Naging kapitan yan si Don Laureano Guevara dati, kaya siya tinawag na Kapitan Moy. Panglimang interview. Ito naman ay galing kay Ginang Jody. So, welcome once again. This building shoe museum was built in the early 1700s at ito ay dating rice mill. Ang kinatatayuan ng structure na ito ay sakupan ng Hacienda Marikina na pag-aaral ng mga Tuason. They are Chinese mestizo and then from Suntua, ginawang Tuason ang family name nila. Pinapalitan ng mga Filipino name ang kanilang real name dahil ganun naman mga Chinese kapag naninirahan sila sa Pilipinas. Si Don Laureano Guevara ay naging kapitan del barrio kaya siya tinawag na Kapitan Moy. Siya ang the father of shoe industry. Siyang nag-introduce ng shoe industry sa Marikina dahil noong araw ay ang hanapbuhay ng Marikenyos ay pangingisda at pagtatanim. So, one time si Kapitan Moy ay pumunta sa ibang bansa at nagkaroon ng sirang kanyang 2 pair of shoes at napilitan siya bumili ng panibagong sapatos. Tiningnan niya ang sapatos na iyon kaya dun siya nagkaroon ng idea na ano kaya kung ipakilala ko ito sa industriya ito sa Marikina pagbalik ko. Nang makauwi siya sa Marikina ay with the help of his 3 friends ay kinalas nila ang sapatos na kanyang binili at pinag-aralan nito kung paano gawin. From then on, yun ang naging hanap buhay ng mga Marikenyos kaya malaking tulong si Kapitan Moy sa pag-unlad ng Marikina. Ito ay pahayag ni Ginoong Judy Nepomuceno. Bago pa maging shoemaker sa Kapitan Moy, ay naging hasyendero muna siya. Malaking kalupaan lang noon ng Marikina at pagmamayari ito ng pamilya niya. Ang pangunahing trabaho ay pangingisda at pagsasaka dahil mataba ang lupa gawa ng ilog. Kaya malaki rin ang kontribusyon niya sa ekonomiya ng isda at saka ng lugar ng Marikina. Sa panahon ng pagpupunla at pag-aani ay kanyang hinayaan ng mga tao na magtuon ng pansin sa kanilang kinabubuhay at pagdating naman sa panahon ng paghihintay, tsaka niya iniinganyo ang mga ito gumawa at magdisenyo ng mga sapatos para may kita pa rin ito kahit hindi na nagsasaka at nangingisda. Ayon kay Miss Lynette Inocencio, oo, kamag-anak namin si Kapitan Moy sa father side. Dito kasi may 2 Guevara, yung isa double R at ang isa naman ay single R, tulad ng kay Kapitan Moy. Ang mga kamag-anak ko ay nandun sa Lambak. Ang likod nun ay tinatawag na Lambak Santa Elena. Doon naninira ng kamag-anak na Guevara. Hanggang ngayon ay marami pa rin mga Guevara doon, pero syempre yung iba na si pag-asawa na, kaya nagsialisa na. Halos ang area niyang may ilog sa likod ay Guevara ang nandyan, mga Santos, Santiago. Yun ang family tree namin. Pero ayun nga, nasabi ng tatay ko na kamag-anak namin si Kapitan Moy. Pero sobrang layo na, walang brood na connection.
Sa katabi naman ng bahay ni Kapitan Moy ay may bahay doon. Ang apelyido ay Chanyong ko. Kamag-anak din nila yun. Since 1974, nandito na ako. Dito ako lumaki. Wala akong probinsya. Tubong Marikina talaga kami.